Magiging mahigpit ang labanan ngayon sa pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila dahil sa mga kilalang personalidad na tatakbo sa posisyon. Samantala, isang negosyanteng ekonomista naghain rin ng kandidatura sa pagka-alkalde. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Maraming kilalang personalidad ang inaasang maghahain pa ng kandidatura para maging alkalde at vice-alkalde sa lungsod ng Maynila pagdating ng 2025. Si Mayor Hani Lacuna Pangan nakapaghain na ng kandidatura bilang re-electionist kasama ang kanyang vice mayor na si Yul Servo. Ang natalong si Isko Moreno Domagoso sa presidential race noong taong 2022, inaasahang sasabak muli sa pagka-mayor ng lungsod at maghahain ng kanyang COC bago magtapos ang filing period. Inaasahan din na tatakbo sa posisyon ang dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission noong panahon ng Duterte administration na si Greco Belhica. May ugong-ugong na tatakbo din sa pagka-mayor si tutuktuin Representative Sam Versosa. Araw ng Biyernes naghain naman ng kandidatura ang negosyanteng ekonomista na si Michael Say kasama ang kanyang anak na si Solomon Say na tatakbo namang vice mayor nito. Gusto nitong matawag o makilalang bilang dad ng bayan at sinusulong nito ang isang disiplinadong pamumuno para magkaroon daw ng kaayusan at kasaganaan ng lungsod. Ano po magiging focus ng campaign promises natin? Well, basically, meron kami tinatawag na Casa Mobi, no? Caring city, safe city, modern city, and beautiful city. Because Manila is suffering from so many problems, no? One is, of course, corruption. Second is crime. And third is poverty. No? So these are the three elements that we have to address. But basically, our main focal point would be the skilling and upskilling of our countrymen and to get them jobs. Because if they can get jobs and they can help more people and they can be productive. Ito raw ang nangumbinse sa kanyang anak na magtandem sila sa eleksyon para ito ang kanya magiging katimbang sa kalit papalarin. Si Solomon Say kasi, ang ating kuya ng bayan, gumaduate yan sa De La Salle University, Taft Avenue, finance graduate, top of the batch, summa cum laude. Kaya nga, tapos siya corporate executive, business executive ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, hiningi ko yung kanyang tulong na kailangan ko yung lakas, kailangan ko yung talino. Dahil siyempre ako naman may edad na. Kaya tanggap naman natin yun. Kahit na marami akong karanasan, kailangan ko rin ang lakas ng kabataan. Ayon naman kay Solomon, bagamat nagulat daw siya sa offer ng kanyang ama, ay tinanggap niya ang hamon. Sir, nung sinabihan ka ng dad mo na baka pwede ka maging vice mayor, ano po nasa isip nyo? Well, syempre una, nagulat ako. Bakit ako pinili niya bilang vice-alkalde niya? So una, syempre, iniisip ko, siguro naman mayroon ibang pwede niyang mapilian. Pero nung sabi ng dad ko, nang kailangan niya ng isang vice-alkalde, hindi lang naniniwala sa kanyang vision para sa Maynila, kundi ipapatupad na busilak ang puso na 100% bibigay niya ang lahat para may patupad ang isang caring, safe, modern at beautiful city para isang matiwasay na kinabukasan ng lahat ng Manileño. Siyempre, hindi ako pwedeng umayaw dyan sa challenge na yan. Sa tanong kung anong masasabi nila sa magiging kalaban nila sa posisyon, ay ito ang sagot ng mag-ama. Siyempre, ang chance naman naming manalo talaga naman napakaliit. No? Tanggap naman namin yun. Dihado kami. Kung ihahambing sa kalaban namin, kami mga uod lamang. No? Pero kahit na uod, minsan, kung may pagkakataon, ginagawa ng Panginoon, ginagawa siyang isang makulay na paru-paro. No? Wala na ako masasabi kung sino man magiging kalaban natin or magiging magtatakbo rin against us, no? Masasabi ko lang, meron kaming mensahe, meron kaming vision para sa Maynila. Kung yun yung gusto makita ng Manileño para sa Maynila, di sana naman bigyan nila kami ng pagkakataon. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margot Gonzales, SMNI News.